Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 7. Pangkapaligiran at kalidad ng pamumuhay ng tao. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pangkapaligiran at kalidad ng pamumuhay ng tao. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Gawain bilang isa. Paano to? Iguhit ang masayang mukha sa patlang kung ang pahayag ay wasto at iguhit naman ang malungkot na mukha sa patlang kung di wasto. Una, Maginoo o Datu ang itinuturing na pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya noong sinaunang kabihas ng Pilipino. Ito ay masayang mukha. Pangalawa, mayroon ng sariling sistemang panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya ang mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanyol. Ito ay masayang mukha. Pangatlo, marami sa Timawa ay mga kasapi ng pangkat na ito ay pawang galing sa pangkat ng Maharlika at sila rin ay pinakamahuhusay na mandirigma. Ito ay malungkot na mukha. Pang-apat, tungkulin ng mga bagani na gawing alipin niya ang mga batang naulila at walang kumukupkop na kamag-anak, lalo na sa mga wala ng kumakalinga ng dahil sa digmaan. Ito ay malungkot na mukha. Panglima, kababaihan ang nagsilbing mga espiritual na pinuno ng sinaunang lipunang Pilipino sa katauhan ng mga Katalonan at Babaylan. Ito ay masayang mukha. Gawain bilang 2, punan mo ako. #suriin at kumpletuhin ang talahanayan. Paano to? Punan ang talahanayan ayon sa hinihinging konsepto ng karapatan at tungkulin ng antas sa sinaunang lipunang Pilipino. Para sa unang antas sa lipunan, Maginoo. Karapatan. May pinakamataas na katayuan sa lipunan at may kapangyarihang mamuno. Tungkulin. Mamuno at magpatupad ng batas at pangalagaan ang nasasakupan. Pangalawa, Maharlika at Timawa. Karapatan. Malaya at hindi alipin at maaaring magkaroon ng sariling ari-arian. Tungkulin. Tumulong sa datu sa panahon ng digmaan at maglingkod bilang mandirigma o tagapagtanggol. Pangatlo, alipin. A. Namamahay. Karapatan. May sariling bahay at pamilya at maaaring magkaroon ng ari-arian. Tungkulin.
maglingkod sa amo kapag kailangan, at tumulong sa gawaing bahay o bukid. Titik B. Aliping sa gigilid. Karapatan. Kaunti lamang ang karapatan at umaasa sa amo sa tirahan at pagkain. Tungkulin. Araw-araw na maglingkod sa amo at gawin ang lahat ng ipinag-uutos. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Kaya mo bang sagutin? Ano ang teknolohiya at dulot nito sa ating buhay? Magbigay ng mga halimbawa ng mga teknolohiyang ginamit ng mga sinaunang Pilipino upang mapadali ang kanilang pamumuhay. Paano mo mapahalagahan ang papel na ginagampanan ng mga teknolohiya o kagamitang mga ito sa mga sinaunang Pilipino sa pagtaguyod ng ikaunlad ng kanilang pamumuhay? Magbigay ng mga paraan kung paano natutugunan ng mga sinaunang Pilipino ang mga pangangailangan ng kanilang pamayanan. Ano ang masasabi mo sa ipinamalas na ugnayan ng mga sinaunang Pilipino tungo sa mga dayuhan? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Punan mo ako. Susing salita ng aralin. Paano to? Kumpletuhin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Para sa unang bilang, tumutukoy sa panahon kung kailan hindi pa naisusulat ang kasaysayan. Magaling. Prehistoriko. Pangalawa, tumutukoy sa mga kagamitan na ginagamit o nade-develop upang mapadali ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Teknolohiya. Pangatlo, tumutukoy sa palitan ng mga produkto at serbisyo. Napapaloob rin dito ang pagtitinda at pagbili ng mga kalakal o paninda. Ito ay kalakalan. Pang-apat, tumutukoy sa tunay na pangyayari at ebidensyang nagpapatunay nito. Katotohanan. Panglima, tumutukoy sa haka-haka o palagay ng mga tao o manunulat. Maaring wala itong tunay na batayan. Opinyon. Ikalawang araw. Unang aralin ang teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino at panloob at panlabas na kalakalan. Pagproseso ng pag-unawa. Pamumuhay at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino. Ibang-iba ang pamumuhay ng ating mga ninuno noong sinaunang panahon. Sila ay umaasa sa likas na yaman na kanilang nakuha sa kapaligiran. Pinatunayan na rin ng ating mga ninuno ang kanilang kakayahan na makiangkop
sa kanilang kapaligiran. Nagpalipat-lipat sila ng tirahan noong una. Nanirahan sila sa mga kuweba, sa gubat, malapit sa baybay dagat o ilog upang mapadali ang kanilang pangangaso, pangingisda at pangangalap ng hayop at halamang kanilang makakain. Ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino ay kanilang napagbuti sa paglipas ng panahon dahil sa pagkakatuklas at pagpapahusay ng paglikha nila ng mga bagay. Nakalikha sila ng mga bagong kasangkapan at mga bagong pamamaraan upang mapadali, mapagaan at mapabilis ang kanilang mga gawain sa pang-araw-araw. Naipakita rin ng mga sinaunang Pilipino ang mataas na antas ng kanilang kaalaman sa teknolohiya. Natuto silang gumawa ng mga kagamitang mula sa bato at hindi nagtagal ay sa metal. Ito ay nagpapakita ng nabuong kabihasanan ng ating mga ninuno na tunay na kahanga-hanga at maipagmamalaki. Kumpara sa ibang lahi, may mga patunay na may mga nanirahan sa ating bansa noong sinaunang panahon na may mayamang kabihasanan at kultura. Hinati ng mga dalubhasa sa kasaysayan ang mga pangyayari sa daigdig sa iba't ibang panahon, ang prehistorikong panahon at historikong panahon. Ang prehistoriko ay panahong hindi pa naiimbento ang paraan ng pagsulat. Samantalang, ang historiko naman ay panahon na may kaalamang magsulat ang mga sinaunang tao at naitala na ang mga pangyayari sa kanilang panahon. Isa pa sa mga paraan ng pagpapanahon ng kasaysayan ay ang paghahati nito sa panahon ng bato at panahon ng metal. Talakay naman natin ang mga yugto ng kasaysayan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Gamitin natin ito. Una, panahon ng bato. Ito ay panahon ng lumang bato o panahong Paleolitiko. At panahon ng bagong bato o panahong Neolitiko. Pangalawa, ang panahon ng metal. Ito ay tumutukoy sa maagang panahon ng metal at maunlad na panahon ng metal. Panahon ng bato. Noong panahon ng bato ay natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng mga kasangkapang bato. Dito nagsimulang umusbong ang mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Pilipino tulad ng mga makikita sa mga natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib sa Palawan at Cagayan Valley. Nahahati ang panahong ito sa dalawa, ang panahon ng lumang bato o panahong Paleolitiko at panahon ng bagong bato o panahong Neolitiko. Noong panahon ng 500,000 hanggang 6,000 BCE, nabuhay ang mga taong tabon na nirahan na sila sa mga yungib at gumamit ng mga tinapyas na bato na magasapang bilang kasangkapan, nabuhay sa pangangaso at
pangangalap ng pagkain mula naman sa mga nahukay na bato na malalaking hayop tulad ng baboy ramo at usa sa Guri Cave, Palawan, ay napatunayan na mahusay mangaso ang mga sinaunang tao sa naturang yungib kaysa sa taong tabon. Noong 6,000 hanggang 500 BCE, nilisan ng mga sinaunang tao ang yungib at nag-umpisang manirahan sa tabi ng dagat at ilog. Hinasa at pinakinis ang dating magagasapang na mga kasangkapang bato. Natutuhan nilang gumamit ng irigasyon, mag-alaga ng hayop, gumawa ng banga at palayok bilang imbakan ng pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao, mangisda at magsakan ng palay, taro, nipa at iba pa. Dumako na tayo sa panahon ng metal. Nang lumaon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Tinawag ang panahon na ito na panahon ng metal. Nahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Gamit ang metal, naging mabilis ang pagunlad ng kanilang kaalaman at abilidad. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay at natuto silang gumawa ng iba't ibang bagay na mas nakapagpadali ng kanilang gawain gaya ng kutsilyo, lanseta, sibat, bolo, itak at espada. Ang mga kasangkapan noong maagang panahon ng metal o noong 800 hanggang 250 BCE ay natagpuan sa Palawan, Masbate at Bulacan tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Gawa ang mga ito sa tanso at bronse. Maaaring namina mula sa kabundukan ng Pilipinas. Samantala, ang mga bronse at buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa Pilipinas ayon sa mga antropologo, nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng lingling-o at ilang yari sa jade. Sa maunlad na panahon ng metal, lalong napaghusay ng mga sinaunang Pilipino ang mga kasangkapang metal. Ilan sa mga patunay nito ay ang mga nahukay na talim ng sibat, kampit, gulok, kutsilyo at iba pang sandata na natagpuan sa Kalanay, sa Masbate at Novaliches sa lungsod ng Quezon. Ikatlong araw. Panloob at panlabas na kalakalan ng mga sinaunang Pilipino. Una, panloob na kalakalan. Nakikipag-ugnayan ang isang barangay sa iba pang barangay. Pangunahing dahilan ng ugnayang ito ay may kinalaman sa kalakalan. Naging mabisa ang ugnayang barangay dahil napadali ang pagpapalitan ng produkto at napaunlad ang kabuhayan ng mga barangay. Bukod sa kalakalan, nakipag-ugnayan ang mga barangay sa isa't isa upang makipagtulungan sa panahon ng kagipitan at sa pagharap sa digmaan. Ang sanduguan ang nagpapatatag ng ugnayan ng mga barangay.
Pangalawa, panlabas ng kalakalan. Unang isinasagawa ng mga sinaunang Pilipino ang pakikipagkalakalan sa mga iba't ibang kalapit na barangay at paglipas ng panahon ay sa mga karatig na lugar sa Timog Silangang Asya. Sa simula ay nagpapalitan lamang sila ng kani-kanilang mga produkto na tinawag na sistemang barter. Kinalaunan naman ay gumamit na sila ng ginto at kabibe bilang salapi, kasabay ng mga kasangkapang panimbang at panukat sa pagtataya ng dami at halaga ng bilihin, at hindi nagtagal ay naitatag rin ang sistema ng pakikipagkalakalan gamit ang salapi. Naging sentro ng kalakalan ang maliliit na barangay na kung saan kalimitang kinakalakal ay ang mga produkto gaya ng palay, isda, kopra, troso, niyog at ginto. Aralin din natin ang pakikipagkalakalan sa Arabia. Simula noong ika-9 na taon, nagsimulang makipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga Arabe nang pansamantalang matigil ang pakikipagkalakalan ng mga Arabe sa Tsina noong dinastiyang Sung, at nahanap nila ang Pilipinas bilang bansang maaaring makipagkalakalan sa kanila. Ilan sa mga produktong ipinagpalit ng mga Arabe ay ang mga sumusunod, gaya ng kasangkapang metal na gawa sa tanso, ginto, mga muslin, cotton, lana, alpombra, at ceramics sa mga perlas, korales, bungang kahoy at iba pang produkto ng ating mga ninuno. Dumako naman tayo sa pakikipagkalakalan sa Tsina. Ayon sa mga unang tala ng Tsina, ang mga mangangalakal na Pilipino ay nakipagkalakalan sa Tsina dulot ng mga sasakyang pandagat ng mga Arabe o Arab. Dumarayo rin ang mga Tsino sa ating bansa upang makipagkalakalan, kung saan ang kanilang mga kalakal ay mga payong, gong, porselana, siopaw, pansit, tingga, seda at iba pa ay ipinagpapalit ng mga katutubo sa kanilang produktong tabla, ginto, perlas, bulak at yantok. Mailalarawan rin ang pambihirang katapatan ng mga Pilipino sa pakikipagkalakalan. Iniiwan ng mga Tsino ang kanilang kalakal sa ating mga ninuno nang walang kapalit, at sa pagbalik nila ay nakahanda na ang mga pamalit para sa kanilang iniwang kalakal. Pakikipagkalakalan sa India. Ayon sa pananaliksik, hindi tuwiran ang kalakalan sa pagitan ng India at Pilipinas. Ang mga produkto na mula sa India ay nanggagaling sa Indonesia na kalapit ng Pilipinas. Ilan sa mga kalakal ng bansang ito ay ang mga kristal, abalorio, ilang kasangkapang metal, halamang mangga, langka, sampagita, patola, ampalaya at marami pang iba.
Natutunan rin ng mga ninuno natin ang industriya ng paghahabi, paggawa ng barko at bangka, pagmimina at ang ilan pang mga kaugalian gaya ng paggamit ng belo at kordon at pagsaboy ng bigas sa kasal. Pinatnubayang pagsasanay. Panahon na. Paano to? Basahin ang mga pangungusap at tukuyin kung ito ba ay naayon sa panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko sa sinaunang lipunan ng Pilipino. Una, nabuhay ang Tabon Man. Ito ay panahong Paleolitiko. Pangalawa, nanirahan ang mga tao sa mga yungib. Panahong Paleolitiko. Pangatlo, natutong magsaka at maghayupan ang mga sinaunang Pilipino. Panahong Neolitiko. Pang-apat, nanirahan ang mga tao sa tabi ng mga dagat at ilog. Panahong Neolitiko. Panglima, nagkaroon ng espesyalisasyon sa paggawa ang mga tao. Panahong Neolitiko. Paglalapat at pag-uugnay. Katotohanan o opinyon. Hashtag katotohanan at opinyon. Paano to? Sa bahaging ito, isusulat sa patlang ang K kung ang pahayag ay tumutukoy sa katotohanan at O naman kung ito ay opinyon. Una, masipag ang ating mga ninuno. K. Pangalawa, ang mga ninuno natin ay nakipagkalakalan para sa tela. K. Pangatlo, ang mga bundok noon ay sagana sa ginto. K. Pang-apat, nagbubungkal ng lupa ang ating mga ninuno. K. Panglima, mahusay ang sistema ng patubig ng mga sinaunang Pilipino. K. Para sa kasunod na bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ika-4 na araw. Pagsusulit. Paano to? Suriin ang mga sumusunod na larawan at itala ang bilang ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga ito sa panahong Neolitiko, panahong Paleolitiko, maagang panahon ng metal o maunlad na panahon ng metal. Una, talip-tip na bato mula sa Cagayan Valley. Ito ay panahong Paleolitiko. Pangalawa, daras, mas makinis na bato. Ito ay panahong Neolitiko. Pangatlo, kalatagan apat. Ang tamang sagot ay panahong Neolitiko. Pang-apat, mga matitigas na sandata
o espada. Maulad na panahon ng metal. Panglima, balangay na nahukay sa butuan. Ito ay maagang panahon ng metal. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino at panloob at panlabas na kalakalan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.